Hi loves, this is regarding kay Pi Network. So for today's video, sasagutin natin yung mga questions ng karamihan sa aking TikTok account kung saan sinasabi nila na meron silang pwedeng i-move na Pi coins pero hindi po nila ma-move. So bakit hindi ma-move yung kanilang mga na-unlock? For example, katulad nito na sa akin kasi is nag-unlock, meron akong na-unlock. Ayan, ito siya. So, meron akong na-unlock na Pi coins, pero na-move ko yung aking Pi coins. Bakit? Kasi meron akong available balance. And so, merong available balance na 0.56 Pi. So, nagtataka yung iba, bakit hindi nila ma-move yung kanilang movable lockup. So, ganito kasi yan. Pakita natin yung sinabi ni Pi Network. Ito, meron kasi siyang move fee. 0.01 Pi ang move fee niya. Pero pag wala kayong available balance dito, hindi nyo po talaga mamumove yung mga Pi coins. So, ang karamihan, naghahanap sila ng Pi coins talaga. Naghahanap sila ng bibilhan nila ng Pi coins or naghahanap sila, paano ba daw ma-move ito? So, ganun. So, ang sagot dyan, kailangan lang natin ng available balance. Paano tayo magkakaroon ng available balance? Pwede kayong mag-buy ng Pi coins sa OKX. Kaso, pag magbabay kayo sa OKX, mamumuhunan talaga kayo ng mga 500 plus pesos kasi kapag bibili kayo is naka-USDT yon. Bibilhin mo ng naka-USDT and then i-convert mo siya sa Pi coins and then Pi coins to ito sa available balance mo mismo dito sa Pi browser wallet mo. So, ganun po siya mag-work. Kaya kapag yung inyong mga movable na Pi coins is hindi lalagpas sa 1,000 or 2,000 worth niya, edi malulugi talaga kayo. Pero na-choice nyo yan kung gusto nyo i-move sa available balance. Choice nyo bumili din ng Pi coins sa OKX. Pwede kayong bumili sa akin kasi mahal yung benta ko. Anyway, charot. May mga bumili. Ito yung mga records ko, guys, sa aking account mismo. Ito, records ko. Bumili yung mga ito. Pag itong may nag-negative 1 Pi, bumili sa akin. Ito din, negative 1 Pi bumili. Itong positive, binili ko yung kanyang Pi coins. And binili ko yung Pi coins nila kasi binibenta naman nila sa akin. So, yan. So, ganun. So, ngayon, paano kayo bibili sa OKX? Mahirap din ang OKX kung hindi kayo makapag-verify. Hindi nyo magagamit yung OKX wallet, exchange kapag di kayo na-verify dito. So, kailangan 18 and above kayo, meron kayong ID na naman na kailangan submit dito kasi may verification. Pag na-approve, pwede kayo mag-buy and sell. So, ito yung OKX wallet ko. So, ganyan talaga siya sa main. Ito, makikita nyo yung P2P. P2P trading, dyan kayo bibili. I-click-click nyo lang itong mayroong buy. Ayan, buy. Tapos i-click-click nyo to guys, yung buy na to. So, USDT talaga yung bibilhin ninyo. Tignan nyo guys, yung minimum na pwede nyong bilhin dito is order limit. Kailangan nyo pang maghanap kung magkano yung amount. For example, 500 lang yung kailangan natin bilhin. Meron ba tayong mabibilhan ng 500 pesos? Payment method natin, try natin GCash. Ayan. So, meron naman. So, 300 to 2,000. 300 pesos. Pwede pala 300 pesos. So, ayan. Click nyo yung buy. Ayan, babuy kayo. Manood kayo ng tutorials, guys. Paano mag-buy and sell ng ito, USDT. So, nasa description box. So, after nyo makabuy ng USDT, babalik tayo. Pupunta tayo sa assets. Pag nag-buy kayo, makikita nyo dito kasi is merong convert. Pero bakit nawawala yung convert dito? Meron yung convert, transfer, click natin transfer. Hanapin natin yung convert. Hindi pwede. Nasaan na yung convert natin? Nawawala yung convert. Pero meron yun, yung convert. Wait lang. Click natin yung wait lang. Medyo nawawala ako minsan kasi hindi to yung ginagamit ko. Binance talaga ako. Pero yun lang. Yan, click natin yung Pi. Pero bang convert dito? Ayun, may convert. Ayan. So, click niyo yung USDT or Pi kasi sa akin. Syempre, nasa Pi yung aking money, yung dollars ko. So, USDT, ko-convert niyo siya sa Pi. For example, ganito siya convert. So, yan. So, ito, from USDT, i-convert mo sa Pi. So, pag di nyo mahanap yung Pi, search nyo lang po yung Pi. Ganyan. Yan, Pi. And then, i-convert nyo. Pag na-convert nyo siya, tapos na, and then, meron na kayong Pi. So, pupunta kayo sa Pi coins ninyo. Paano na naman kayo magsasend ng Pi coins sa OKX. Pi coins sa OKX to dito sa inyong magiging available balance. Ito, copy nyo yung wallet address nyo. Ito,
click copy wallet address, and then i-click nyo lang po yung withdraw. Click withdraw, i-click nyo yung withdraw crypto, and then, baka hindi makita sa video guys, click nyo yung exchanges or wallets. I-click nyo yung exchanges or wallets, tapos slide to continue, ipe-paste nyo lang yung wallet address na kinapin ninyo, and then kung magkanong Pi yung gusto nyong isend na mapupunta dito sa inyong Pi browser wallet, okay? Then send, ganun lang siya kadali guys. Pero syempre, medyo pag first timer kayo, malilito po talaga kayo. So, ulitin nyo lang po yung video. Or kung gusto nyo gawan ko ng tutorials, mag-comment lang kayo sa comment section. Gawan ko ng tutorials. Paano bibili mismo sa USDT, transfer lahat. Yung whole process niya. Gagawan natin ng tutorials. Syempre, pag marami nag-request. Kasi mamumuhunan ako ng pera dito na ipapasok ko sa USDT. Okay? So, ganun siya guys. No? So, I hope natutunan nyo paano mag-send. Pero, ang mahirap kasi, yung iba walang OKX wallet, tsaka yung iba hindi daw ma-approve yung ID nila. So, yun, pahirapan talaga. So, paano nyo din masesell yung Pi coins nyo kung wala kayong OKX? So, hindi nyo din siya masesell. Hindi nyo din mailalabas yan. So, kailangan talaga meron kayong OKX wallet. Okay? So, yun. So, comment kayo if may mga questions pa kayo. Gawa natin ng tutorials yan. Thank you for watching!